Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1096, Pagkuha ng Espiritu. Gaano kalakas? Hindi nakakagulat na inisip ni Huang Fulong na ito ay isang mapanganib na lugar. Isip ni Lin Fang, kung wala kay Huang Fulong ang kanyang banal na sandata, ang palakol ng dragon, namatay na sana siya. Seal. Naglabas si Lin Fang ng ilang mga bato ng Demon Seal, ang mga multo ay nagsimulang gumalaw ng bahagya at pagkatapos, sila ay tinatakan. Mas naiintindihan ni Lin Fang ang lakas ng Demon Seal sa mga araw na ito. Mamatay. Malamig na sigaw ni Lin Fang. Pinakondense niya ang purong chi sa kanyang apoy na naging itim na lotus na tila kayang lipulin ang anuman. Lumitaw ang ilang itim na lotus at pinahigpit ang lahat ng patay na espiritu. Sa isang iglap, ang mga patay na espiritu ay pawang umiiyak at sumisigaw sa sakit. Papatayin ko kayong lahat, sabi ni Lin Fang. Ang kanyang apoy ay sumasabog ngayon. Sa wakas, winasak niya ang pinakahuli sa mga patay na espiritu. Unti-unti, lahat sila ay namatay at nawala. Kung tutuusin, ang mga patay na espiritong iyon ay mga sirang kaluluwa lamang. Matagal nang naagnas ang kanilang mga bangkay. Tumingin si Qiyong Chi kay Lin Fang sa isang mapanghamak na paraan at sinabi. Ang mga patay na espiritong iyon ay naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ko, isang emperador. Lin Fang, tumingin ka doon, may pasukan. Halika at tingnan natin, ang maliit na mundong ito ay maaaring mas malaki kaysa sa una nating inaakala. Kalokohan. Gusto siyang suntukin ni Lin Fang. Siya ay mayabang at nakakainis minsan. Ngunit, hindi alam ni Lin Fang kung gaano kadelikado ang lugar na iyon, kung hindi ay itinaboy na niya siya ngayon. Lumakad pasulong si Lin Fang at sinuntok ang isang grupo ng mga guho, tulad ng inaasahan, talagang may pasukan. Tara na, sabi ni Lin Fang. Teka, sigaw ni Qiyong Chi, huminto si Lin Fang. Lahat ng mga kalansay na iyon ay mahalagang kayamanan, maaari itong magamit upang gumawa ng mga banal na sandata, hindi ba gusto mo? Mayabang na tanong ni Qiyong Chi, tigilan mo na ako sa panggugulo. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng mga kalansay at iniwang tulali si Qiyong Chi. Nagpatuloy sila sa paglalakad kung saan nakita nila ang mas maraming guho. Maraming mga nasirang kastilyo. Ilang malalakas na cultivator ang namatay doon at may mga sandata na nakalatag sa loob, natatakpan ng alikabok at mga bato. Lahat sila ay banal na sandata. Sira na silang lahat. Baka may magawa ka sa mga piraso nila. Sabi ni Qiyong Chi, tumingin si Lin Fang sa paligid. May sirang gintong kampana na natatakpan ng alikabok at may mga split marks, sirang sinaunang salamin, sirang lang, sirang espada. Ang mga sandata na iyon ay milyon-milyong taong gulang na, ngunit nararamdaman pa rin ni Lin Fang ang kanilang chi. May kalansay sa harap ni Lin Fang na may hawak na halberd. May mga ukit ito, ngunit maraming bitak. Tiyak na hindi ito kasing lakas ng dati. Ang sibat na nakuha ni Yang Zilan ay isang banal na sandata, tiyak na napakalakas nito noong nakaraan. Ito ay nasa kailaliman ng Huangxi sa loob ng milyon-milyong taon at natagpuan ito ng mga pirata ng Island of the Nine Dragons. Marami sa mga armas na nakita ni Lin Fang ay mayroon na ngayong chi na katulad ng sibat ni Yang Zilan. Kunin mo silang lahat, sabi ni Qiyong Chi. Medyo nalungkot siya at sinabing, kahit sira na at may mga bitak, magagamit mo pa rin sila sa paggawa ng mga armas. Kung makakita ka ng isang malakas na tagagawa ng armas, maaari pa niyang ayusin ang mga ito. Tumanggo si Lin Fang. Alam niyang hindi niya kayang ibigay ang mga armas na iyon. Inipon niya silang lahat, mga kalansay, mga banal na sandata, lahat. Biz. Nang hawakan ni Lin Fang ang halberd, isang anino ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Boom! Nagpakawalan ng apoy si Lin Fang at tumalon pabalik. Isang multo ang tinatakan sa loob ng sandata na iyon. Tinatakan ko ang aking sarili sa loob ng mahabang panahon, may nagpakita na. Sabi ng multo. Ang kanyang buhok ay lumilipad habang nakatitig kay Lin Fang. Damn ghost. Nanumpa si Lin Fang. Kung ang taong iyon ay tinatakan ng kanilang sarili sa sandata milyon-milyong taon na ang nakalilipas, maaari lamang itong maging isang sirang kaluluwa. Pero parang mas malakas siya kaysa doon. Tumakbo si Qiyong Chi sa likod ni Lin Fang. Lin Fang, ito ay isang kaluluwa lamang na walang katawan, ilabas ang iyong banal na sandata at patayin siya. Sabi ni Qiyong Chi na sinusubukang tumulong. Mayroon ka rin Qiyong Chi. Sabi ng multo na nakatingin kay Qiyong Chi. Mukhang interesado siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Fang, munting bata, ibigay mo sa akin ang iyong katawan, tutulungan kitang maging malakas. Mangarap ka, Lin Fang habang inilalabas niya ang kanyang Tianji sword at inaatake ang multo. Boom boom. Narinig ang mga kaluskos habang ang ethereal na katawan ng multo ay nahahati sa sarili at hindi siya nahawakan ng kanyang Tianji sword. Ang ethereal na katawan ng multo ay muling namuo, tumingin siya kay Lin Fang at ngumiti ng malamig. Walang silbi. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan at ikaw ay magiging akin, ako ay magiging iyo. Hindi ba parang patas iyon? Parang nakatutokso ang proposisyon ng aswang. Matagal na niyang hinihintay na may mahanap siya. Lin Fang, tumakas ka, sabi ni Qiyong Chi kay Lin Fang gamit ang telepathy. Hindi nagpatinag si Lin Fang habang tumalikod siya at tumakbo palayo. Sumunod ang multo ng hindi nagmamadali. Si Qiyong Chi at Lin Fang ay hindi nagtagal ay natigil nang sila ay napunta sa isang dead end. Tumiti ang multo sa masama at malupit na paraan. Ang tagal kong hinintay. Iniisip ko kung paano na ang mundo ngayon.
Sa wakas, makikita ko na ulit. Ang multo ay patuloy na gumagalaw patungo kay Linfang, ngunit sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw. Nahuli ang multo. Ang ekspresyon ng mukha niya ay nagbago ng husto habang nakapaligid sa kanya ang mga banal na marka. Pagkuha ng espiritu. Bulong ng multo. Nagsimula siyang manginig dahil sa takot. Inaabsorb na siya ng mga ilaw ngayon. Spirit capture, paano ba iyon posible? Paano magagamit ng isang hayop ang paghuli ng espiritu? Sigaw ng multo. Napapaligiran siya ng mga banal na marka. Mukha siyang mabangis at agresibong umungot. Sampang multo, maglakas-loob kang insultuhan ako, isang emperador. Sabi ni Kyung-chi, nagkaroon ng apoy sa mga banal na marka. Ang multo ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Ang Kyung-chi na iyon ay isang emperador, nakakagulat. Ngayon ay may katuturan kung paano niya magagamit ang mga banal na marka. Lumakad si Linfang sa tabi ni Kyung-chi, nagulat siya. Kahit na nagmula ka sa nakaraan, ako ay 1,000 taon na rin. Kahit na nasa Kyung-chi ako ngayon, hindi ko hahayaang ipahiya ako ng isang insektong tulad mo. Tawagin mo akong emperor. Sabi ni Kyung-chi, inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya ang multo at sinabing, pasensya na emperador, paalisin mo ako. Handa akong tulungan ka at lumaban sa iyong panig. Sige, mukhang naiintindihan mo kaya ilabas mo ang kaluluwa mo at aylay mo sa akin bilang sakripisyo. Pagkatapos ay magiging alipin kita. Paalisin mo ako. Sigaw ng multo. Ang halimaw na iyon ay nakakagulat na nais niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Hindi ka kasing talino gaya ng iniisip ko. Malupit na sabi ni Kyung-chi. Isa siyang dakilang emperador kaya hindi niya hahayaang magsalita ang maltong iyon sa kanya ng ganoon. Ang walang laman na apoy ay nagsimulang sunugin ng espiritu. Namangha si Linfang. Hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Kyung-chi. Tumigil ka, gagawin ko, isasakripisyo ko ang sarili ko. Ang multo ay kailangang magnanimous, kung hindi ay papatayin siya ni Kyung-chi. Tinanggap ni Kyung-chi ang sakripisyo at naging master ng kaluluwa. Saang panahon ka galing? Sino ang lumikha ng maliit na mundong ito? Ano ang kaugnayan mo sa kanya? Mayroon bang mga guho sa lahat ng sinaunang maliliit na mundo? Maraming tanong si Linfang. Mayroon na ngayong alipin si Kyung-chi kaya sa wakas ay makakuha sila ng ilang mga sagot. Mas madaling mahanap ang lahat ng mga guho kung saan ang patay na espiritu ang kanilang gabay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na cultivator na namatay sa maliit na mundong iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1097, katawan ng emperador. Anong panahon? Bulong ng multo. Mukha siyang naguguluhan dahil nakalimutan niya. Ang alam niya lang ay napakatagal na niya doon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, ang alam ko lang ay nagsimulang lumaban ang sinaunang Imperial Court sa Animal Clan dahil sa pagbagsak ng Celestial Emperor. Maraming maimpluwensyang grupo ang nasangkot. Parang impyerno sa lupa. Nagsimulang mag-away ang buong mundo at lahat tayo ay inilibing sa loob. Sinaunang Imperial Court. Nagsimulang tumibok ang puso ni Kyung-chi. Akala niya matanda na siya, pero mas matanda sa kanya ang maltong iyon. Sa anumang kaso, ang napakalakas na cultivator na iyon mula noong unang panahon ay naging kanyang alipin. Alam mo ang sinaunang Imperial Court? Tanong ni Linfang. Sino yun? Nakatanggap ako ng ilang alaala, pero isang bahagi lang. Alam ko lang na ito ay isang napakalakas na grupo daan-daang libong taon na ang nakalilipas sa kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi ko alam kung bakit ito nawala, dahil sa mahabang ilog ng impyerno o dahil sinira sila ng mga tao. Ang mahusay na sinaunang digmaan ay nagsimula dahil sa kanila bagaman, sa palagay ko. Sabi ni Kyung-chi, ang kwento ng multo ay katulad ng ilang alaala niya na nagpasaya sa kanya. Daan-daang libong taon. Si Linfang ay namangha. Ano ang mahabang ilog ng impyerno? Ito ba ang impyerno ng Huangzi? Tanong ni Linfang. Talaga bang umiral ang impyerno? Dagat ng Huang. Gulat na tanong ng multo. Hindi niya alam kung ano ang Huangzi. Nasa ilalim tayo ng kailaliman ng Huangzi ngayon. Marahil ay lumitaw ito dahil sa digmaan na kasasabi mo lang. Sagot ni Linfang. Iyan ang narinig niya tungkol sa dagat ng Huang. Hindi niya alam kung ano ang nangyari daan-daang libong taon na ang nakaraan. Yung mga multo lang ang nakakaalam. Bakit tinawag itong Huangzi? Ang digmaan ay nagbukas ng pinto patungo sa impyerno, ang mga kinakaing unti-unting enerhiya ba ng impyerno ay naging dagat? Tanong ng multo, curious siya. Si Linfang ay hindi makapaniwala. Mga kinakaing sigla ng impyerno. Naging Huangzi ba sila? Talaga bang umiral ang impyerno? Emperador, sabi ni Linfang kay Kyung-chi. Tumingin si Kyung-chi kay Linfang at sinabing dahan-dahan. Hindi ko rin alam. Alam kong may kinalaman ito sa impyerno. Paano? Tanong ni Linfang. Hindi niya naintindihan. Sa Jiuyu, may bawal na lugar. Sinasabing ito ay nakaugnay sa impyerno at ang mga enerhiya ng impyerno ay dumadaloy mula roon. Ito ay isang lugar ng pagkabulok at pagkawasak. Walang pakialam na sabi ni Kyung-chi. Jiuyu parang nakakatakot na lugar. Ano ang antas ng paglilinang ng emperador na lumikha ng lugar na ito at sino ka sa kanya? Tanong ni Linfang. Isang emperador, isang mababang antas, isa pang lingkod ng emperador. Namatay siya sa panahon ng malaking digmaan, ang maliit na mundo ay nawasak ng ilang tao at naging mga guho. Ako ang naging lingkod niya. Isang emperador na lingkod ng emperador.
Isip ni Lin Fang. Tila may mga cultivator na mas malakas kaysa sa mga emperador. Mayroon pa bang ibang historical remains? Hindi ko alam, bigla kaming inatake ng isang napakalakas na cultivator. Nawasak kaming lahat pati na rin ang aming mga as. Nag-aral ako ng isang misteryosong aklat na nagturo sa akin kung paano tatakan ang aking espiritu sa isang banal na sandata. Ganyan ako nakaligtas. Tiyak na pinatay din ng emperador. Hindi ko alam kung mayroon pang historical remains. Paliwanag ng multo. Hahanapin kita ng magandang pisikal na katawan kapag nakabalik na tayo. Sabi ni Lin Fang sa multo. Sa palasyo ng Jade Emperor, maraming malalakas na cultivator, at sa kasalukuyang lakas ni Lin Fang, maraming tao ang hindi pa rin niya makontrol. Inaasahan ni Lin Fang na magiging kaibigan niya ang multong iyon. Si Qiyong Chi ay maaaring gumamit pa rin ng mga banal na marka upang kontrolin ang multo kung siya ay mawalan ng kamay. Ang multong iyon ay magiging malakas muli, pagkatapos ng daan-daang libong taon. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang paggalugad sa maliit na mundo. Gaya nga ng sinabi ng multo, nawasak ang lahat. Natagpuan ni Lin Fang ang ilang mga palasyo at hardin na ginamit sa pagsasanay sa paglilinang, gayunpaman, ang mga ito ay walang chi. Napakamangha, magagawa ng emperador ang anumang gusto niya sa loob, magtayo ng mga bagay at iba pa. Is ni Lin Fang. Inaasahan niyang magiging emperador siya balang araw, pagkatapos ay gagawa din siya ng sarili niyang maliit na mundo at isasama niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Magtatayo siya ng malalaking palasyo at hardin tulad nito o mas mabuti pa. Siyempre, maiisip lang iyon ni Lin Fang. Ang landas ng paglilinang ay isang mahirap at maaari lamang siyang umunlad ng hakbang-hakbang. Kailangan niyang maging isang Zun cultivator at pagkatapos ay isang emperador. Ang ikalawang nasirang kaluluwang nakatagpo ni Lin Fang ay nag-aral din ng isang mahiwagang pamamaraan, ngunit gumamit din si Qiyong Chi ng isang pamamaraan upang pilitin siyang isakripisyo ang kanyang sarili at maging kanyang lingkod. Masaya si Lin Fang. Dalawang espiritu, kailangan lang niyang bigyan sila ng malalakas na pisikal na katawan at magkakaroon siya ng dalawang ka-level na kaibigan mula sa sinaunang nakaraan. Siyempre, nakahanap din si Lin Fang ng ilang mas banal na sandata. Walang kahit isang armas ang natitira sa perpektong kondisyon. Ang dalawang multo na mayroon sila ay naagnas na tulad ng mga armas na iyon kung hindi sila nag-aral ng isang espesyal na pamamaraan. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Fang sa harap ng isang asul na palasyo, mukhang malago pa rin ito na may kakaibang marka. Doon nakatira ang aming master at nagsanay ng cultivation. Sabi ng dalawang multo. Takot pa rin ang itsura nila habang nakatayo sa harapan nito. May napakalaking marka ng kamay dito, isang malakas na cultivator ang sumampal sa palasyo para sirain ito. Ang palasyo ng emperador. Pumasok si Lin Fang sa palasyo. Malamang na mahahanap niya ang pinakamagandang kayamanan sa loob. Ang mga mata ni Qiyong Chi ay kumikislap habang mahigpit niyang sinusundan si Lin Fang. Dati siyang emperador, ngunit ngayon ay kailangan niyang bumawi. Napakalaki ng palasyong iyon. Kahit natatakpan ito ng alikabok, malago pa rin ito. Mayroong isang trono sa mas malayo sa loob, at sa ilalim ng trono, mayroong isang bangkay. Isang perpektong bangkay na may laman. Namangha si Lin Fang. Kung katawan niyo ng emperador, talagang naka-jackpot siya. Ito ay isang mahalagang kayamanan, maraming tao ang mababaliw para lamang magkaroon nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1098, lakas ng pagmumura. Hindi lang ito. Nakita ni Lin Fang ang maraming iba pang mga bangkay ngunit sila ay mga kalansay lamang. Dalawang kalansay ang mukhang mas maliit kaysa sa iba, kumikislap pa nga sila. Mga babae. Naisip kaagad ni Lin Fang. Sila ang mga babae ng emperador. Siya ay may higit sa 10 babae, ngunit may dalawang paborito. Ang isa ay ang kanyang pangunahing asawa at ang pangalawa ay ang kanyang paboritong babae. Sabi ng isa sa mga multo. Hehe, mahigit 10 babae din ako, pero ngayon dapat patay na sila. Lin Fang, batang lalaki, kailangan mong maging mas malakas at magkakaroon ka rin ng mas maraming babae. Mananatili sila sa iyong serbisyo araw at gabi. Natatawang sabi ni Qiyong Chi. Hindi masama si Zhu Linglong, kung tutulungan mo siyang maging reyna, magiging hari ka. Inilibot ni Linglong ang kanyang mga mata. Walang galang ang bastard na iyon. Bukod pa rito, upang magkaroon ng napakalakas na mga cultivator bilang mga asawa, kailangang maging mas malakas pa si Lin Fang. Ang mga bangkay ng dalawang paboritong babae ng emperador ay hindi nabulok na nangangahulugang hindi sila mahina. Sila ay hindi bababa sa zone level cultivators. Lin Fang, kunin mo ang busog na iyan, hindi masama. Sabi ni Qiyong Chi na nakatitig sa isang busog sa kamay ng emperador. Matagal na ang pana, kahit nababalot ng alikabok, kumikislap pa rin. Nang harapin ng emperador ang kanyang kaaway, gusto niyang gamitin ang kanyang busog upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit wala siyang oras para gamitin ito at pinatay. At ang malakas na cultivator na pumatay sa kanya ay hindi kumuha ng busog dahil ito ay hindi sapat para sa kanya. Armas ng emperador. Lumapit si Lin Fang at kinuha ito. Napatingin din siya sa palaso sa kamay niya, putol na pero kumikislap pa rin. Si Lin Fang ay nagtataka kung anong material ang ginawa nito. Matalas pa rin ang palaso. Ito ay ebony, napakahirap basagin. Sayang at sira na sila ngayon. Ang busog na iyon ay isa sa mga paboritong sandata ng emperador. Mayroong ilang mga banal na marka dito at naglalaman ito ng mga enerhiya ng landas.
Hindi ito kasing lakas noong araw, pero sa katunayan, ang busog na iyon ay hindi kapanipaniwala, madali niyang pinapatay ang mga tao gamit ito. Rostalhak na sabi ng dalawang cultivator ng Zune. Ngunit iyon ay isang sandata ng pinakamataas na kalidad. Bukod sa mga banal na marka, naglalaman din ito ng enerhiya ng landas. Nagsimulang isipin ni Lin Feng kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang emperador, pumapatay ng mga tao sa isang welga at iba pa. Yung mga arrow ay gawa sa dragon tendons, hindi sila nabali. Maaari pa rin silang magamit. At kahit nabali ang busog, makapangyarihan pa rin ito. Hindi bababasa, ito ay sapat na para sa iyo maliit na bata. Kahit hindi mo ito ginagamit, maaari mo itong ibenta. Maraming emperador ang interesadong bilhin ito. Sabi ni Qiyongqi, namangha si Lin Feng. Ang mga arrow na iyon ay gawa sa dekalidad na bagay ng hayop. Kung kaya niyang ayusin ang busog, maibibenta niya ito sa mataas na presyo. Tulad ng inaasahan, perpektong katawan. Isip ni Lin Feng na nakatingin sa katawan. Kahit na namatay siya daan-daang libong taon na ang nakaraan, mukha pa rin siyang kamamatay lang. Itim at magulo ang buhok niya, matalim ang ekspresyon ng mukha, wala siyang sugat sa labas. Ang emperador na iyon ay tila tumanggi siyang mamatay. Kunin mo ang katawan. Sabi ni Qiyongqi, hindi na kaimik si Lin Feng. Si Qiyongqi ay parang pirata. Kukunin na sana ni Lin Feng ang bangkay ng biglang, may lumabas na chi mula rito. Binuksan ng bangkay ang kanyang mga mata. Tap, tap, tap. Napaatras si Lin Feng, biglang sumakit ang kanyang katawan. Buhay pa ba ang emperador? Napatingin siya sa katawan na muling kumalma na parang hindi gumagalaw. Ano ang nangyayari? Nagulat si Lin Feng. Ano ang nangyayari? Binuksan na ng bangkay ang kanyang mga mata, nakakatakot. Anong mali? Tanong ni Qiyongqi. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakaramdam ako ng ilang enerhiya. Nagigiling si Qiyongqi at sinabing, namatay siya daan-daang taon na ang nakalilipas, ayaw niyang mamatay, ngunit ngayon ay bangkay na lamang siya. Hindi niya makondens ang chi, kaya subukang muli. Nag-aalinlangan si Lin Feng. Ano? Nagdududa ka ba sa sinasabi ko? Galit na tanong ni Qiyongqi. Susubukan ko. Hinawakan muli ni Lin Feng ang katawan na parang gusto niya itong kunin. Boom! Muling lumabas ang lakas at nasaktan si Lin Feng. Napaatras siya. Paano kasi ang lakas nito? Hindi na kaimik si Lin Feng. Mukhang hindi pa siya ganap na patay. Sabi ni Qiyongqi, inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Bakit niya siya sinubukan ulit noon? Kailangan ko siyang patayin ng maayos. Sabi ni Qiyongqi, bakit hindi niya ginawa noon? Gumuhit si Qiyongqi ng ilang mga banal na marka sa katawan. Tumingin si Lin Feng sa paligid. Mayroong ilang mga guhit na iniwan ng emperador at lahat sila ay naglalaman ng bow energy. Nakaramdam si Lin Feng ng kaunting lakas sa loob nila. Anong klaseng lakas yan? Namangha si Lin Feng. May malaking salita na may lakas sa loob. Ito ay halos tila buhay, na parang maaari nitong sirain ang lupa at langit. Kung gusto kong maging isang emperador, iyon ang uri ng bagay na kailangan kong matutunan. Isip ni Lin Feng. Ang mga salitang iyon ay parang ibang mundo. Anong klaseng lakas yan? Tumingin si Lin Feng sa isang napakalaking salita, tila ito ay maaaring pumatay sa kanya. Ang lakas ay lumitaw mula sa ilang mga salita at lumipat patungo kay Lin Feng. Ito ay ang lakas ng isang sumpa. Hindi ko hahayaang lumapit sa akin ang lakas na iyon. Isip ni Lin Feng. Kinagat niya ang labi at bumalik sa katinoan. Isang tunog ang kumalat sa hangin habang si Lin Feng ay nahulog sa kanyang ilalim. Pawis na pawis siya. Nakatitig pa rin siya sa malalaking letrang iyon. Ang mga salitang iyon ay maaaring pumatay ng mga tao. Anong mali? Tanong ng mga multo kay Lin Feng. Parang curious sila. Ang emperador ay nagsasanay noon sa paglilinang sa palasyong iyon, kaya hindi pa sila nakapasok sa loob. Hindi nila maintindihan ang mga salita sa dingding, kaya ano ang mali kay Lin Feng? Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng lakas ng sumpa. Sabi ni Lin Feng. Nagulat ang dalawang multo. Nakita mo sila at naiintindihan mo pa na ito ay lakas ng sumpa. Sigurado ka bang ito ay lakas ng sumpa? Parang natulala ang dalawang multo. Ano ang iyong espiritu? Tanong ng dalawang multo na nakatitig kay Lin Feng. Paano maiintindihan ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi ang mga banal na marka? Mayroon ba siyang hindi kapani-paniwalang espiritu? Ang mga taong may mga espiritu ng mata o may mga hindi kapani-paniwala at sikat na mga espiritu ay mas naiintindihan ang mga bagay kaysa sa iba, ngunit iyon ay isang bagay na mayroon sila mula sa kapanganakan. Ang ganitong mga cultivator ay madaling maging mga emperador. Espiritu. Nagulat si Lin Feng at bamulong. Nine-headed dragon spirit. Nine-headed dragon spirit. Ulit ng dalawang multo. Maaari itong sumipsip ng lakas, kung ito ay sapat na malakas, maaari itong sumipsip ng espiritu ng ibang tao. Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi kapani-paniwala. May mga espiritu pa rin na hindi nito kayang lunukan. Ang ganitong mga espiritu ay maaari lamang maipadala sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan. Espesyal ba si Lin Feng? Nakikita niya ang mga enerhiya ng landas pagkatapos ng lahat. Nakikita pa niya ang lakas ng sumpa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1099, pagsumpa na Setro. Sigurado ka bang nakikita mo ang lakas ng sumpa? Seryoso ang tunog ng dalawang multo, na parang may tinatago si Lin Feng.
Kahit na hindi ako malakas at hanggang sa ika-4 na layer ng Tian Chi pa lang, magaling ako sa pagkilala ng lakas at lakas. Kung hindi ko kinagat ang labi ko para bumalik sa aking katinoan, maldita sana ako. Sabi ni Lin Fang na inaalala ang nangyari kanina. Sobrang nakakatakot. Nagkatinginan ng dalawang multo, nagulat. May alam ka ba? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Ang aming Panginoon, bukod sa isang malakas na busog, ay may isa pang banal na sandata. Naglalaman ito ng hindi maarok na lakas, ito ay isang banal na sandata na may pinakamataas na kalidad na maaaring sampain ang mga tao. Hindi pa namin nakitang ginamit ng aming amo, nabalitaan na lang namin na inilagay niya ito sa palasyo para pag-aralan ang mga diskarte at kasanayan sa pagmumura. I think hindi pa nasira. Sabi ng isa sa mga multo. Ang enerhiyang naramdaman ni Lin Fang ay malamang na nauugnay sa sandata na iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lin Fang sa mga multo. Kung talagang naramdaman mo ang pagmumura ng enerhiya, subukan at alamin kung saan ito nanggaling. Marahil, mahahanap mo ang sandata. Muli, napatulala si Lin Fang. Muntik na siyang mamatay ng maramdaman ng lakas na iyon, kaya masyado siyang masigasig na subukan itong muli. Kung mayroon kang impresyon na papatayin ka nito, itigil mo lang. Dapat mo talagang subukang unawain ito muli, bagaman. Sabi ng isa sa mga multo. Nagawa ni Lin Fang na huminto sa unang pagkakataon kaya hindi dapat maging problema ang pangalawang pagkakataon. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Sinulyapan niya si Qiyong Chi. Sinusubukan pa rin ni Qiyong Chi na kontrolin ang katawan ng emperador. Sige. Tumanggo si Lin Fang at sinubukang muli. Napakagandang makuha ang banal na sandata na iyon. Ito ay malamang na mas malakas kaysa sa demonyong espada. Iyon ay maaaring isang bagong nakatagong alas. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at kinuha ang kanyang Zuan Yuan na bato. Kasabay nito, binuksan niya ang kanyang celestial book at nagsimulang magnilay. Kitang-kita niya ang lahat ng salitang nakasulat sa dingding ng palasyo. Kitang-kita niya ang kanyang paligid. Ang dalawang Zun Cultivator ay nakatingin kay Lin Fang sa isang solemna at magalang na paraan. Si Lin Fang ay hindi isang ordinaryong cultivator ng ika-4 na layer ng Tian Chi. Siya ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa pagsusuri. Kung patuloy siyang nagiging mas malakas, siya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang emperador. Nagkatinginan ng dalawang multo, kahit sila ay hindi magawa ang ginagawa ni Lin Fang. Noong unang panahon, kakaunti lang ang nakilala nila na tulad niya at mayroon silang mga di kapani-paniwalang espiritu na gumagabay sa kanila. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang iniisip ng dalawang multo, nakatuon siya sa kanyang pagsasanay. Isang kulay abong chi ang lumitaw at ang puso ni Lin Fang ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Muling lumitaw ang lakas ng pagmumura. Napakalakas ng pagmumura, isip ni Lin Fang. Kung maramdaman niya ang lahat ng enerhiyang iyon ng sabay-sabay, tiyak na mamamatay siya. Halika. Si Lin Fang ay umaakit ng mga thread ng lakas ng pagmumura ng paisa-isa. Hinarang niya sila at sinubukang kontrolin. Lalong tumitindi ang pagmumura na si Chi na tila nabubuhay at namuo. Isang setro. Ang chi sa itaas ng ulo ni Lin Fang ay dahan-daang nagiging scepter na kumikinang sa kakaibang kulay. Pareho itong maringal at masama. Isang hindi kapani-paniwalang sumpa na setro. Nanginginig si Lin Fang. Ang mga enerhiya ay naging isang setro. Tama ang sinabi ng mga multo. Nakita rin ng dalawang cultivator ng Zun ang mga salitang nagpapakalat ng mga lakas ng pagmumura. Talagang inaakit ni Lin Fang ang mga enerhiyang iyon. Biz. Nagsimulang manginig ang mga dingding habang ang mga enerhiya ay patuloy na namumuo at huminto si Lin Fang. Alam niyang hindi na niya kailangan pang pag-aralan ang mga ito. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang setro sa itaas niya ay naging mas malinaw. Ito ay lilito. Tumigil si Qiyong Chi sa kanyang ginagawa at tumingin sa setro. Bata, ikaw ang pinakamaswerteng taong nakilala ko. Nahanap mo na, no wonder magkaibigan tayo. Sabi ni Qiyong Chi. Hindi siya pinansin ni Lin Fang, nakatingin siya sa scepter. Biz. Ang nakakatakot na mga lakas ng pagsumpa ay kumalat sa hangin. Ang setro sa wakas ay naging totoo, isang tunay na mataas na kalidad na banal na sandata. Talagang itinago ng aming master ang setro sa mga dingding kaya hindi namin maramdaman ang enerhiya. Nagulat ang dalawang multo dahil hindi pa nila nakita ang setro. Naramdaman ni Lin Fang ang chi at iniisip kung magagamit niya ito. Maldita kaya siya ng mga energies na iyon. Bumagsak ang setro patungo kay Lin Fang. Ano ang kailangan niyang gawin? Dodge o saluhin ito? Umusad siya pabalik, ngunit ang setro ay patuloy na sumusunod sa kanya. Hindi nakaimik si Lin Fang. Nakilala ba siya ng setro? Nagsisimula ka na naman na asar sa akin. Sabi ni Qiyong Chi, napakaswerte ni Lin Fang, nakilala pa siya ng scepter, isang dekalidad na banal na sandata, at iniwasan ito ni Lin Fang. Siya ba ay tanga? May sarili itong buhay at gusto ka nitong Panginoon, bakit mo ito iniiwasan? Bakit ang setro ang pumili ng isang tanga bilang master at hindi ako? Inis na sabi ni Qiyong Chi. Ha? Hindi alam ni Lin Fang. Hindi ba ako maaapektuhan ng maldita na enerhiya? Tanong ni Lin Fang sa mahinang boses. Pumirma si Qiyong Chi. Nagkatinginan din ang dalawang cultivator ng Zun. Napakaswerte ni Lin Fang. Huwag kang mag-alala, pinili ka nito bilang master para hindi ka nito isumpa. Sabi ni Qiyong Chi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinahiya ni Lin Fang ang setro.
Paano ko malalaman kung walang magsasabi sa akin? Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang setro. Napakalamig, ngunit pagkatapos ay naging mainit ito sa kamay ni Lin Fang. Tulad ng sinabi ni Qiyongqi, hindi siya nito isinumpa. May ilang marka sa setro at naglalaman din ito ng enerhiya ng landas. Ito ay napakamisteryoso. Itinuro ni Lin Fang ang setro kay Qiyongqi. Scepter, sampin mo siya. Biz. Lumitaw ang mga nagmumura na enerhiya at lumipat patungo kay Qiyongqi na sumigaw ng galit na galit. Ikaw bastard. Nagluwa ng apoy si Qiyongqi at sinira ang mga lakas ng pagsumpa. Ha? Kaya ko rin ba yun? Tumingin si Lin Fang sa setro, walang imak. Hindi pa siya gumamit ng ganoong setro noon, nakinig ba ito sa kanyang mga utos? Iyon ay isang tunay na banal na sandata, kung ang espada ng demonyo ay makikinig din sa kanya, gaano kahusi iyon? Tumawa si Lin Fang. Nakahinga siya ng maluwag at masaya. Tumiti siya at sinabi, kung patuloy mo akong iniinis, isumpa kita at pipigilan kang maging emperador muli. Tiningnan ni Qiyongqi si Lin Fang sa malamig na paraan. Napakalupit. Kailangan niyang maging mabait kay Lin Fang sa hinaharap kung ayaw niyang masumpa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1100, Gigantic Holy Spell. Naglakas loob kang gamitin ang setro laban sa akin, bata. Sabi ni Qiyongqi na nakatingin kay Lin Fang. Inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Lin Fang na kung wala si Qiyongqi, papatayin sana siya ng dalawang patay na espiritu noon pa man. Hindi pa napinaw ni Lin Fang ang sandata, ngunit maaari pa rin itong sundin si Lin Fang. Siya ay naghahanda upang pinuhin ito ngayon, bagaman. Anong ginagawa mo? Sabi ni Qiyongqi kay Lin Fang. Hindi siya nakaimik. Nakakagulat na sinusubukan ni Lin Fang na pinuhin ang sandata sa lugar na iyon. Napaka-ignorante mo, anong kahihiyan ang maging kaibigan mo? Nalutas ko ang problema sa emperador, at nalaman kong ang kanyang trono ay isa ring mahalagang bagay, may mga bagay na inukit dito. Dapat kang umupo dito upang maunawaan ang lakas nito. Nandoon din ang asul na palasyo. Sabi ni Qiyongqi na bamantong hininga. Di ba sabi mo may iba pang maliliit na mundo? Pumunta tayo sa ibang maliliit na mundo. Ang Qiyongqi ay may mas maraming enerhiya kung minsan kaysa kay Lin Fang. Doon pa lang niya papapanosan ang kanyang sandata, ngunit gustong alisin ni Qiyongqi ang lahat ng maliliit na mundo. Pagkatapos ay magagawa ni Lin Fang ang anumang gusto niya gamit ang mga armas. Siyempre, alam ni Lin Fang na tama si Qiyongqi, kailangan nilang magmadali. Naglakad si Lin Fang patungo sa katawan ng emperador. Akin ang katawan ng emperador. Sabi ni Qiyongqi, ang trono ay sa iyo. Bastos ka, sabi ni Lin Fang. Nais bang gamitin ni Qiyongqi ang katawan ng emperador para sa kanyang sarili? Pahiram muna ako sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Tiningnan siya ni Qiyongqi, ang batang iyon. Umupo si Lin Fang sa trono at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Nagsimulang manginig ang earth at langit, na nagparamdam kay Lin Fang ng kaunting pagkahilo. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nagsimulang kumislap ang mga misteryosong marka. Naglalaman sila ng isang spell. Wow! Hindi nakaimik si Lin Fang. Tama si Qiyongqi, ang lahat ay isang kayamanan sa palasyong iyon. Mayroong isang banal na sandata na may mataas na kalidad, ang setro. Naroon ang katawan ng emperador, ang trono, napakaraming kayamanan. At maging ang kisame ay naglalaman ng mga kayamanan. Nakatitig si Lin Fang sa kisame habang ang isang dambuhalang kamay ay biglang gumalaw patungo sa kanya. Kasabay nito, ito ay naging isang espada na ang mga enerhiya ay napakapang-api. Ang espada ay naging isang sibat at pagkatapos ay bumalik sa isang banal na kamay muli. Ang kamay ay naging 5 daliri na tila kasing solid ng bundok. Halos hindi makahinga si Lin Fang at pinagpapawisan siya, ang kanyang mga damit ay nanginginig sa lakas. Parang buhay pa ang mga energies. Napakalakas ng pag-atake, isip ni Lin Fang. Ang mga energies pagkatapos ay nag-condense pabalik sa kisame. Nang ang mga enerhiya ay nag-condense, sila ay naging isang napakalaking salita na may lakas ng kalawakan. Napakalaking banal na spell. Natigilan si Lin Fang, ang pag-ataking iyon ay nagpaalala sa kanya ng Gigantic Destruction Rod spell ni Yuan Fei. Sinabi sa kanya ni Qiu Yuzin na binigyan siya ng Great Ape Emperor ng 81 Gigantic Destruction Rod spells, at ang Gigantic Holy Spell na ito ay magkamukha. Naglalaman ito ng parehong uri ng enerhiya at magkatulad ang pangalan nito. Ang Gigantic Holy Spell ay mula pa noong unang panahon. Ang Gigantic Destruction Rod spell ay dapat na nilikha sa ibang pagkakataon at marahil ay batay sa Gigantic Holy Spell. Siguro ang ninuno ng Great Ape Emperor ay nag-aral ng Gigantic Holy Spell. Isip ni Lin Fang. Siyempre, hindi siya makasigurado, pero at least naintindihan niya ang mga lakas na ginamit para i-cast ang Gigantic Destruction Rod spell. Umupo siya ng mahinahon at nagmuni-muni, sinusubukang pag-aralan ang spell na iyon. Lumitaw ang mga hindi kapani-paniwalang enerhiya, at patuloy silang nagbabago. Nag-aral si Lin Fang ng mahabang panahon. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga detalye ng spell, lalo na sa maikling panahon. Kahit ang mga cultivator ng Zun ay hindi magawa. Tanging ang mga emperador lamang ang makakabisado ng mga spelling sa antas na iyon. Naramdaman ni Qiyongqi at ng dalawang multo na lumalakas si Lin Fang kaya hindi nila siya inistorbo.
Tumingin sila sa kisame, ngunit wala silang masyadong makita maliban sa ilang mga banal na marka. Tiyak na hindi nila maramdaman ang mga ito tulad ni Linfang. Ano na naman ang nangyayari? Hindi rin ito naintindihan ni Qiyongqi. Naakit ni Linfang ang scepter, ngayon ay natututo si Linfang ng isang bagay na hindi maintindihan ni Qiyongqi sa kanyang sarili. Nalampasan na ni Linfang ang kanyang inaasahan. Mamatay. Sigaw ni Linfang habang ang isang kamay ay gumagalaw patungo sa Qiyongqi sa hindi kapani-paniwalang bilis. Boom! Si Qiyongqi ay walang oras upang mag-react at binombo siya ng pag-atake ni Linfang. Galit na galit siyang sigaw. Gaano ka maglakas loob na atakihin ako ng biglaan? Bigla siyang nagsimulang kumilos ng mabilis hanggat kaya niya, hindi na siya makita ni Linfang. Gaano kabilis? Nagpakawala si Linfang ng mas maraming pag-atake ng kamay saan man sa loob ng silid. Muling binombo si Qiyongqi. Galit ako ngayon. Si Qiyongqi ay mukhang aatake siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya na si Linfang ay tumigil sa pag-atake at ngayon ay humahadjejek. May maningning na ngiti sa kanyang mukha. Emperor, gusto ko lang subukan ang bago kong spell. Tinutulungan mo akong matuto ng cultivation, huwag kang magalit. Sabi ni Linfang na tumatawa. Inilibot ni Qiyongqi ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi ko kayang magalit sa'yo. Tama ka, iyon din ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo na gusto kong libutin ang mundo kasama ka, ito ay upang matulungan kang maging mas malakas. Sa bawat oras na natututo ka ng mga bagong kasanayan, maaari mong sanayin ang mga ito sa akin. Ipinagmamalaki niya ang pagiging guro ni Linfang. Pero anong skill ang ginamit mo lang? Ang iyong mga kamay ay naging mga bundok. Gigantic Holy Spell, nakuha ko ito sa palasyong ito. Kapag lumakas ako, nakakatakot. Sa kasamaang palad, mahina pa rin ako. Sabi ni Linfang. Hindi nakaimik si Qiyongqi. Napakaswerte talaga ni Linfang. Ang Gigantic Holy Spell ay isang mahusay na spell na pinangarap lamang ng maraming malalakas na cultivator. Ito ay isang sinaunang spell na may daan-daang mga pagkakaiba-iba. Ito ay isang malaking kayamanan din. Subukan na tingnan kung maaari mong kunin ang buong palasyo. Sabi ni Qiyongqi. Alam ni Linfang na kailangan nilang magmadali. Tumayo siya at ipinatong ang kamay sa trono. Gusto niya itong kunin, ngunit napagtanto niyang ang trono ay natigil. Kuhanan. Galit na sigaw ni Linfang. Ang buong palasyo ay biglang napalibutan ng lakas ni Linfang. Ginamit niya ang kanyang Gigantic Holy Spell at lumitaw ang isang dambuhalang kamay at sinunggaban ang palasyo. Boom boom boom. Kumalat ang mga dagandong sa hangin at yumanig ang lupa. Kinukuha ni Linfang ang buong palasyo. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang nakakasilaw na liwanag at pinalibutan si Linfang. Ang nakakasilaw na mga ilaw na iyon ay naglalaman ng hindi kapanipaniwala at hindi nakikitang lakas.